system first. Hindi para sa atin ang pay yourself first. Tapos na ako magkuko. Pag-usapan natin yan. Pay yourself first. Saan ba galing yan? Bakit ba hindi yan para sa atin mga vendors at sa mga may maliliit na hanap buhay? Ano ba ibig sabihin yung pay yourself first in the first place? Google nyo na lang. May AI naman. Ang konsepto, bago ka daw magbayad ng mga bills mo, unahin mo muna ang sarili mo. Mag-save, mag-invest para sa sarili mo in the future. O ayan, galing daw yan dun sa libro na kilala, The Richest Man in Babylon. Para naman pala yan sa mga may mga predictable na income, stable, o merong regular na sahod. Edi tayo nang sumagot kung para sa atin yan. Kung para sa mga vendor yung pay yourself first. Na madalas, hindi man lagi, hindi stable, hindi regular, na malaki ang kita. Kaya, hindi para sa atin yung pay yourself first. Lalo na ngayon, may krisis. Kung ginawa mo na yan, matagal na panahon, o saan mo nilagay yung savings mo? Saan mo nilagay yung investment mo? Makukuha mo ba ngayon yan sa pangangailangan natin sa krisis? Kaya ang bagsak, sa patalim na naman tayo kakapit. Ang ating mga kaibigan na Bombay 5-6. Kaya nga nabuksan natin yung leksyon sa Kalsada serye, yung 90 days challenge. Dahil ba't kaya ganun? Dekada na sa kalsada, kulang at kulang pa rin. Isang card pa rin. System first. Kung wala tayong sistema, krisis ngayon, kasama tayo sa mga magrereklamo. Marami na mga gumamit ng pay yourself first na yan. Ang mga bangko, ang mga insurance company, mga iba't ibang investment firm, para hikayatin ng mga may income na mag-save, mag-invest para sa sarili, para sa future self. Secured muna natin yung system natin sa ating business. Ayan ang magsasalba sa atin sa mga ganitong panahon ng crisis. Samahan niyo ako sa journey ko na loobin ng Diyos matapos natin yung 90 days challenge. Dun sa dulo, i-reveal natin yung solution